Napakadakila at napakabuti po na ating Panginoon. Hindi po ako yung facilitator at sa katotohanan lamang po, kadarating ko lang po. Ako po yung mabol. Kanina po kasing umaga hindi ako naka-attend sapagkat may parents orientation po kami sa school. Subalit nga po talagang ang plano ng tao ay hindi plano ng Diyos. Amen po? Sino nga po bang magsasabi pagdating ko po pala, ako muna yung papalit po dahil wala yung nakatalaga po sa gabing ito. Ganyan po talaga kumilos ang Diyos. Ano po? Anyway po, sa gabi pong ito, mayroon po tayong mga kapatid na magbabahagi ng kadakilaan at kabutihan po na ginawa ng ating Panginoon sa kanilang mga buhay na kung iisipin nga po natin sa katotohanan po araw-araw, ginagabayan tayo ng ating Panginoon at kailanman po ay hindi tayo pinababayaan anuman ang kaganapan sa ating buhay. Amen po ba yon? Kaya po dahil on the spot, ala rin po akong listahan at di pa rin po nakatala maging sa aking kaisipan kung sino po ang aking mga tatawagin sa gabing ito. Kaya po bilang pasimula ay tinatawagan ko po ang aking kapatid na si Arlene Tobeo. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Niloob po ng Ama na siguro na dumalo po ako na may dala-dala akong bata kasi kanina po doon sa bendisyon sa akin ng Banal na Espiritu sa katauhan po ng Mami Beth, muli po pinatotohanan ng Ama sa pamamagitan ng Banal na Espiritu kung gaano po ako kamahal ng Ama. Sapagkat kung paano po ako hawak-hawak ang batang ito, nananalig po ako nananampalataya na kung paano po palaging tinuturan sa akin. Kagaya po ng Good Shepherd na yan, ganito po ako karga-karga ng Ama na talaga pong ano man po ang aking mga pinagdaraanan, ano man po ang aking mga, ano man pong karamdaman ang pinahihintulutan na maramdaman ko po, mahal na mahal po ako ng Ama sapagkat hawak-hawak niya po ako, hindi niya po ako pinapabayaan na mawalay sa Kanya. Alam niyo po, napakabuti ng Ama sapagkat nito pong taon-taon po kasi meron po kaming requirements po sa opisina namin na magkaroon po ng annual physical examination. Ngayon po, taon-taon po yan, magbuhat po noong 2009 kasi po ngayong araw din po na to, 6 na taon na po nakamatayan po ng anak ko po na lalaki na panandalian lamang pong ipinahiram ng Ama. Sapagkat po nung mga panahon na yon, talaga pong nag-stay po kasi kami halos sa ospital. Noon pagkapanganak ko po, halos sa ospital na rin po kami ng 2 buwan na talagang tumigil po. Doon po sa ospital, siguro po doon po ako naka-acquire ng nagkaroon po ako ng, pagkatapos ko ng mailibing yung bata, talagang nagpa-check up po ako, na-diagnose po ako na merong advanced pulmonary tuberculosis. Ngayon po, inano po ako na maggamot po ako, pero naka 3 months lang po ako, pero hindi ko po kasi kinaya yung yung mga gamot, kasi po talagang nagra-rashes na po ako. Napakabuti po ng Ama, sapagkat po nung July po yata yun, o June, na na-diagnose po ako noon. Tapos po mga November po, nakarating na po ako dito sa Banal na Dambanang ito. Purihin at dakilain po ang Ama, sapagkat hindi, nung pong sumunod na taon, clear naman po yung yung x-ray. Subalit ng mga sumunod na po na na mga taon na po, nakikita na po nila yung peklat sa likod ko. Tapos ito pong, nung nakaraan taon din po, napakita ng Ama ang kahiwagaan niya sapagkat din po, talagang hindi po pinahintulot na, bagamat humihina po minsan yung aking baga, hindi po pinahintulot ng Ama na ma-diagnose po ulit ako ng ganun sakit. Ganun na naman po ngayong medical na to. Isang pagdalisay po sapagkat lagi po kasi yan February ginagawa po yung medical na yon. Mula pa lamang po December, January, February, March, talaga po grabe na po talaga yung ubo ko na yan. Talagang sobrang ubo po ako. Tapos po nung sinabi po sa amin na April magme-medical,
medyo tumigil po ang ubo ko noon. Pero nung pong magme-medical na po ako talaga, then nagpa-bless po ako sa mahal na Apo sa pamamagitan ng text. Dahil po, hindi po niloob ng Ama na na makapagbabendisyon po ako ng personal. Alam ko po na niloob din po ng Ama yon na maganap sapagkat upang upang masubukan po kung talaga po kayo nananalig at nananampalataya sa Ama. Dahil po nung na yon, hindi na po ako nakapagpabendisyon. Alam niyo po, napakabuti ng Ama. Sapagkat nung pong nagpa-x-ray po ako, talagang pagsubok po talaga siya. Sakto-sakto po nung araw na magpapa-x-ray po ako, talagang inubo po ako, talagang ubong-ubo po ako na napakasakit ng likod ko na yan. Sobrang sakit po ng likod ko. Subalit po, sabi nga po ng mensahe na sa text ng mahal na Apo, na panaligad at angkinin mo anak, clear ang medical mo. Then po, na-shot na po yung x-ray. Tapos po, hinihintay ko po dumating, medyo may pangamba po na dahil nga po nararamdaman ko po na kumikirot yung likod ko. Tapos po hindi pa ako nakapagpabendisyon. Medyo binubulungan ako ng kalaban na baka daw po merong makita sa x-ray ko. Tapos nung dumating po yung x-ray, may nakalagay na naman po doon na suspicious, ganyan-ganyan na para pong may nakita na naman sa lungs. Ngayon po, nung umaten po ako dito nung May 9, magpapabendisyon po sana ako sa mahal na Apo. Pero naalala ko pong bigla, kung ako ay magpapabendisyon at dudulog sa mahal na Apo, para ko na rin pong pinakita sa Ama na ako po ay nag-alinlangan doon sa tinuran niya na panalig ka at angkinin mo anak, na clear yan. So imbis po na dumulog ako, hindi na po ako dumulog. Tapos po nagtiyaga po ako, nagbata po ako na uminom ng mga dati pong pinapainom na mahal na Apo, yung pong dahon ng bayabas at saka po yung alagaw, saka po tapal ng atswete. Purihin at dakilain po ang Ama, sapagkat nung pong last May 19, nagpunta ako sa doktor, doon po sa Medical City. Purihin at dakilain po ang Ama, sapagkat lumabas po doon sa comparative po na x-ray ko, wala po, peklat lang po. Tapos po nung isang test pa po yung ginawa ng doktor na yung pong sa po natin yung, excuse me po, doon po sa laway, negative din po yung lumabas. Kaya po, purihin at dakilain po ang Ama sapagkat muli po ipinakita niya ang kanyang kadakilaan. At isa pa po, na napakalaki din pong pagpapala ng Ama, nung po kasing magpupunta ako sa pagpatawad yun na po, sa sobrang tagal nang hindi ko pagdalo. Maraming ibinigay ang Ama na hindi ko po naipahayag. Nung pong pumunta ako ng Tugigaraw, ang dala-dala ko pong bag, kulay orange tsaka blue. Ang sabi po sa bendisyon ng mahal na Apo, katagumpayan anak ang dadalhin mo hanggang sa makarating ka ng opisina. Sabi ko, ba't kaya blue at tsaka orange? Di po yung blue katagumpayan. Sabi ko, orange, hindi naman ako magkakapera doon. Sabi ko po, dahil audit naman po ang gagawin ko doon. Purihin at dakilain po ang Ama, kasi po pagdating po nung namin, yung pong matagal na naming hinihintay, bagamat po hindi po kalakihan, yung pong increase sa sweldo, ipinagkaloob po ng Ama. At yung pong pinangangambahan po ng bawat isa sa amin, lalo na po ako, sapagkat alam ko po na hindi pa naman alam ko po na darating po sa takdang panahon yung pangako ng Ama. Nangangamba po kami na baka po hanggang December na lang po yung trabaho namin. Subalit gaya nga po ng mensahe dun sa bendisyon sa akin nung pong huling dumalo ako yata dito, nasabi po ng Banal na Espiritu, anak, huwag kang mangamba kung mawawalan ka ng trabaho. Papurit pa sa salamat po sa Ama sapagkat tinuran po na maliwanag nung kasama ko sa trabaho na hindi po talaga matutuloy yung pong pinangangambahan namin na yun. Kaya po, walang hanggang papuri po at pasasalamat ang aking patuloy na ibinabalik sa Ama sa kadakilaan po na patuloy niya pong ipinagkakaloob sa amin. Muli po, maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Katotohanan po, no? Sa kanya pong pagbabahagi kung paano muli pinatunayan ng Panginoon ang kanyang kadakilaan sa kanyang mga anak na nagtitiwala na nanalig ng lubusan. Muli po, maraming salamat. Ang susunod ko pong tatawagin, pauupuin ko muna po siya upang mag-alay ng isang awit. Saan pupunta ang nanay? Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos kay Nanay Mirna Andrada.
Purihin at takilain ang ating Panginoon. Salamat po. Salamat po, Ama. Muli ay niloob mong makatindig ako sa harapan at maalayan kita ng karampot na kakayanan na mula rin naman po sa iyo. Salamat po. Buhay po ang Diyos. Ay, napakasarap. Napakasarap sa Panginoon. Kahit ilan-ilan pa lang tayo, kapiling natin ang mahal na Apo, parang punong-puno ang bulwagan ng Panginoon. Amen. Kahit po ako nasa taas, may ginampanan ako. Ako po ay nakikinig. Napakalakas po ng pagbabahagi ng anak na napakalakas po. At ang kumintal sa aking puso doon sa kanyang pagbabahagi sa aking isip, siya'y nangamba. Ano anak? Siya'y kinabahan kasi baka hanggang December na lang yung kanyang trabaho. Tama ba anak? Napakabuti po ng Diyos sapagkat sa tuwina nariyan siya sa ating tabi, sa ating piling, at lagi siyang nagpapadama, nagpapaalala na ano man yung ating alalahanin, may bumubulong sa atin na huwag tayong mangamba. Amen po ba? Napakasarap marinig yung bulong sa atin ng banal na Espiritu, huwag tayong mangamba. Makakapiling natin siya sa kaluwalhatian. Kaya po, nais kong alayan ang awit ng ating Panginoon. Sa bagay, maaga pa po, Sige po, awitan ko na lamang daw po siya at sa ibang araw naman ako magbahagi upang maraming makinabang. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Sabi nga ni Mother kanina sa taas, alam mo anak, magbabahagi na po ako ng kapraso. Nung sila po ay niloob ng Ama na mag-talk sa, dito po kila, anak, nagkataon-taon ba yan? Walang aksidente sa Panginoon. Lahat ay tinalaga ng Panginoon. Habang ako'y may ginagampanan, nagbabahagi si Mother na, alam mo anak, nung una, parang hindi ko maintindihan yung laman ng puso ko. Sabi niya, subalit, para ba kaming mangmang po kasi ako sa pag-aaral para ba kaming mag-aano sa thesis? Subalit, sabi niya, kumbaga kasama namin ang aming professor, parang may kaba na ano kaya. Subalit, alam mo anak, nung nandun na kami, sabi niya, galak na galak ang puso ko. Talagang inalis ng Diyos yung pangamba nila. Sa piling ng mahal na Apo. Nagsisi nga po ako kasi naaalala ko, inaaya ako ng anak na Virgil nung pagkakataon na yun Sabi ko, sa susunod na lang anak kasi, kumbaga hindi naman ako, kumbaga basta sinasama niya ako. Subalit nung nagugunita ko yung pagsama-sama ko pag nagtotok ang mahal na Apo. Napakasaya po na kahit hindi ka kasali sa mga pagtotok, napakasaya po. Nakakaragdag po ng kapuspusan ng sarap ng pakiramdam mula sa banal na Espiritu. Kaya habang may ginagawa ako, sabi ko, pag niloob, maawitan ko ang Ama ng awiting, huwag kang mangamba. At narinig ko pa nga anak, ay tugon-tugon, di ba? Kinabahan ka, nangamba ka kasi baka hanggang doon na lang. Si Mother, ganun din. Subalit nung time na ginamit na sila ng banal na Espiritu, talagang galak na galak daw ang kanilang mga puso. Kaya bakit tayo mangangamba kung tayo naman ay nagpapakatapat sa ating Panginoon? Bakit tayo mangangamba? Bakit tayo matatakot? Pag tinawag tayo ng Ama, tindig. Amen? Sapagkat ang Diyos, hindi ka na magsasalita sa isip mo, sa damdamin mo, pagbibigyan ka niya. Kaya salamat po, Panginoon. At ngayon po, ang awiting ito ay namnamin ng bawat isa sa atin na tila baga ang ating Panginoon ang umaawit sa atin. Salamat po sa katauhan ng ating minamahal na Apo Kunching. Sinidlan tayo ng katapangan kung paano natin nasisilayan siya sa pagtupad at pagganap. Go nang go. Sapagkat taglay niya ang espiritu ng katatagan at katapangan na sumunod sa Diyos.
mangamba, di ka sasamahan saan man magpunta, ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan, ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, mahal kita. Sa tubig kita'y sasagipin, sa apoy ay ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Sa langit kita'y hihintayin, silid mo ay ihahanda man din.
at Diyos, tagapagligtas mo at tagabos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita, minamahal kita. Salamat po, Ama. Salamat po sa inyo. Amen. Maraming salamat po, Nanay Mirna. Napakaganda po ng pagkakaawit at nilalaman po ng awitin. Amen po. Ano po? Sabi nga po, pagka ang Kristo po ay nasa ating puso, wala po tayong dapat ipangamba sapagkat kailanman po ay hindi niya tayo pababayaan. Amen po ba? Amen na amen po. Ang susunod ko pong tatawagin upang magbahagi ay lalapitan ko na lamang po. Magandang umaga po sa gabing ito. Share ko po sa inyo yung pong kabutihan po ng Ama sa akin at saka po yung ginawa po niyang kahiwagaan. Noong pong kailan lang po naganap po yung hinihiling ko po sa Ama na sa mga pamilya ko po na kami ay pagkita-kitain niya po. Ipinatupad po ng Ama sapagkat alam niya nga po na sino man nga po tapat niyang anak ay kanyang pagbibigyan, di po ba? Hindi ko po ini-expect kasi po talaga na nangyari po yung himala. Yung pong sorpresa nga po ng Panginoon sa akin na kasi po sa side po ng aking tatay doon po na mula po pagkabata at nang nagdalaga po ako, matagal na rin po kasi kung di na pupunta po sa side ng tatay ko. Matagal na taon po na di po sila nakikita, yung po mga kapatid nila. Padulog ko po sa Ama na sana pagkitain niya nga po kami. Hindi ko nga po sukat akalain na mangyayari po yon sa ganong pamaraan nga po ng Ama na talaga po sinupresa po niya ako. Sabi ko, paano nga po kayang nangyari yun? Sabi ko, Diyos ko, sabi ko, napakabuti nga po niya dahil hindi ko po alam na sa ganong sitwasyon po at na ganong pinakita-kita niya nga po kami. Sabi ko, napakabuti po talaga. Pasensya na po kasi, sobra po kasing saya eh. Sobra pong galak yung po talaga pinadama po sa akin ng Panginoon eh. Yung po pagbabahagi ko po eh, para po naguguluhan po ako. Wala na nga po akong mahihiling pa kasi nga po, dito ko po nadama talaga yung katotohanan niya na sino man nga po talaga na
ang magtibay sa kanya, manalig, at makakamtam ang kanyang kahiwagaan at kadakilaan. Yun lamang po, maraming po salamat. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Sabi nga po, walang imposible sa Diyos. Amen po ba? Pagbatid po niya na makabubuti at magagalak sa kanyang mga anak, ito po ay binibigay niya. Amen po? Amen po. At ang pinagbibigay alam po na bukas, unang linggo po ng buwan, ang mga ngasiwa po sa misa sa ganap na ika-6 ng umaga ay ang Kapatirang Divine Mercy po. So inaasahan po na ang bawat isa ay makikiisa doon po sa misang gaganapin. At pagkatapos po ng misa, sa ganap na ika-8 naman po ng umaga ay may meeting po ang mga CAPS. Salamat po. At ang susunod ko pong tatawagin upang muli ay mag-alay ng awit sa ating Panginoon at sa atin pong lahat ay si Tita Pilar. Palakpakan po natin ang buhay ng Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito. Masarap po ba ang pakiramdam ng sa tuwina na daramo mo ang Diyos na buhay? Amen po ba? At upang pasalamatan po ang ating Panginoon sapagkat tunay nga pong kay dakila niya kung paano tinuran ng anak na talagang mahiwaga ang Diyos. Mabuti talaga siya, anak. Kaya papasalamat ako sapagkat ikaw ay nagtibay. Nawa anak, pagpatuloy mo ang paglapit sa ating Panginoon. Pagkat yun ang talagang kailangan mo. At patunayan mo, anak, na kapiling mo ang Diyos. Purihin ka, Ama. Tunay nga pong kay buti mo. Kaya nais ko pong pasalamatan ng ating Panginoon. Kuya Alan, salamat. Salamat sa'yo, aking Panginoon Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng mga kumo. Tinupad mo lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan at bigyang lakas kung
tagumpay ang siyang dulot mo sa buhay ko. Salamat din sa bigay mong galak sa'kin, bagaman kung minsan may dilim, may galak pa rin. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko'y tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Pinupuri, sinasamba kita, dakila ka, O Diyos Ama, walang hanggan ang iyong pagmamahal. Salamat sa'yo. Salamat po. Maraming salamat po, Tita Pilar. Napakaganda po ng awitin na po. Salamat sa iyo, Panginoon. Alam niyo po, kanina ko pa po pinipigilan yung sarili ko. Sabi ko kay Tibet, baka po lumabas na para akong nag-share. Tapos po bigla inawit po ni Tita Pilar yung pasasalamat sa ating Panginoon sapagkat ako nga po dito sa puso ko, nag-uumapaw. Di ba po lahat naman tayo sa bawat araw ng kaganapan sa ating buhay. Hindi natin malaman kung paano po tayo magpapasalamat sa ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Amen po? Sa katotohanan po, pasensya na po, pero talaga pong sa mga sandaling ito, binabalik ko po ang walang hanggang papuri at pasasalamat sa ating Panginoon bago ko po tawagin ang susunod. Sapagkat po, hindi ko po maipaliwanag kung ano yung ginagawa ng ating Panginoon sa aking pong buhay, sa aking mga kasamahan, sa aking pamilya. Simula po nang tanggapin ko siya sa aking buhay. Talaga pong yung salitang amazing, sobra ko pong nasisilayan yan sa bawat araw ng aking buhay. Kaya po ang aking walang hanggang papuri at pasasalamat binabalik ko po sa ating Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Kaisa po ang ating mahal na Inang Birheng Maria. Gayon din po ang walang hanggang pasasalamat sa taong kinalugdan niya, ang atin pong minamahal na Apo Conching, at sa atin pong mga kapatid na alagad, at sa buong kapatirang Divine Mercy po. Kahapon po may naganap na mission po sa aming paaralan, katulad po ng binanggit kanina ni Nanay Mirna. Kaya gusto ko pong kuhanin ng pagkakataon. Pasensya na po, Maria. Papasalamat lang po kay Kuya Berhel po, kay Mother, kasama po si kapatid na Arlene. Sa inyo pong lahat, maraming pong salamat. Kaugnay po sa inawit ng Tita Pilar na pasasalamat sa ating Panginoon. At upang pong makumpleto, sabi nga po ang aking pagiging facilitator sa gabing ito, hindi po maaari na hindi matawag ang ating pong minamahal na Mother of the House, si Mami Marisa. Palakpakan po natin ang Bernadette. Salamat po, Ama. Purihin dakilaan ng ating Panginoon. Sadyang bawat araw, wala kang hindi magagawa kapag ang Diyos ang sa tuwin ay ilalantad mo. Amen? Sapagkat
minuto man, segundo man, oras man, araw man, buwan man, at taon man, kailanman hindi siya lumiban sa paggawa ng kabutihan sa bawat isa. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung hindi matikalang giligaya na nadarama ng mga tumanggap sa Diyos. Nasa pamamagitan ating mahal na Apo Kunching, sa tuwi-tuwi na po ay nasasambit ko po sa inyo, mapalad tayo sa panahon ngayon na nakikita natin yung nag-uulat. Amen? Nakikita po natin yung gabay. At sa pamamagitan ng Banal na Espiritu sa katawan nating mahal na Apo Kunching, maaari tayong magtanong, maaari natin siyang kalabitid. Tama po ba itong ginagawa ko? Amen? Hindi kagaya ng nasa mundo tayo ng tao. Oo nga, may magsasabi sa ating, mali yan. Subalit hindi sa'yo binigay yung reason na mali. Kaya pa ulit-ulit natin nagagawa yung mali. Subalit, ngayon po, pag sinabi ng Banal na Espiritong mali, mali talaga. At ang mali kailanman ay hindi magiging tama. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Sulong po, pag nilay po kayo, yun po yung napakasarap ngayon damhin. Sapagkat, sabi ko nga, sa bawat araw maraming nagaganap. Sa bawat araw marami kang mababalitaan. Mga pahayag na kung ikaw ay taong-tao, naku, baka lumindol, naku, baka kung ano mangyari sa Pilipinas, naku, ando na pala sa Malaysia yung lindol. Alam niyo po, isa lang po ang kasagutan dyan. Tayong lahat, magbalik loob tayo sa Diyos, mawawala yan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Subalit, taliwas po sa paghahanda ng tao. Taliwas ang paghahanda ng tao. Ano po ang paghahanda ng tao? Bibili ako ng pagkain. Kailangan meron ako maraming flashlight. Kailangan alam ko kung saan ako tutungo. Alam niyo po, sa dating buhay po, ganyan din po yung iniisip ko. Subalit ngayon na pag nilayan ko, lahat yun ay hindi mo magagawa na kumain pa kapag umaalog na ang bahay mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Salamat sa Ama, sapagkat, sabi ko nga, ang sarap mong papurihan, Ama. Napakasarap mong kasama, napakasarap mong kaibigan. Subalit sa pananaw ng marami, word ito Word. Amen? Salamat sa Ama, sapagkat, alam niyo po, yan po yung sikreto ng mga alagad, bakit bumabata Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Sapagkat pinatutuhanan ng Ama na kapag kapiling siya, walang stress. Amen? Pinatutuhanan ng Ama na kapag kapiling siya, hindi ka mauubusan. At pinatutuhanan ng Ama na sa dakong ito na tipanan niya, hindi siya sinungaling. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po yung kailangan i-treasure nating lahat dito sa puso natin. Na sa bawat araw, sabi ko nga po, kapag nakapikit ang aking mata at mayroon akong ginagawa at nagagalak na ako sa bahagi ng Diyos, ayaw ko nang imulat pa. Amen? Sige po, pag nilayan niyo po yun, sapagkat minsan, mas na naisip mo maging bulag na lang na walang makita, kung sa iyong pagkabulag, parang mapawang kabutihan ang iyong mararamdaman. Subalit may nakikita ka nga, subalit sa puso mo, ang ipadadama sa iyo yung masama, hindi ka magiging masaya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At pinupuri ko po ang Ama, na sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, nasabi ko nga, bilang isang anak na hinango mula sa karimlan, kapag tao ang naglinis sa akin, daratal ang takda na mananatili pa rin akong marumi sa kanilang pananaw. Amen? Subalit ang Diyos, kapag ikaw ay marumi at nilinisan ka niya, mananatili kang kumikinang sa Kanya hanggat tapat ka sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Ngayon, mamimili ka ngayon. Paano naman sinasabi ni kapatid na Marisa na kumikinang? Totoo po yun. Ang sarap pong magmahal ng Diyos. Amen? Kaya sa bawat araw, sabi ko nga, patuloy naming inihahayag sa inyo ang katotohanan na aming nararamdaman, na sa dakong ito'y aming tinanggap, at sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching ay inulat ang katotohanan na mula sa Ama. Ang pag-uulat na tapat upang malapat sa kalooban ng bawat isa. At yun po yung araw-araw ay aking nadarama. At sa bawat pagdama at pakikinig ng kanyang mga aral, araw-araw may kaganapan din ng Ama na pinatutuhanan niya na siya yung nagsasalita. Buhay po ba ang Diyos? Siguro po, sa mga buhay po ninyo, maaari din po niyong suriin yun.
Sapagkat habang nararamdaman mo ang sarap ng kaloob ng Diyos sa buhay mo, hindi ka titigil ng paghahayag ng kabutihan niya. Amen? At habang hindi ka tumitigil sa paghahayag ng kabutihan ng Diyos, hindi rin titigil ang Diyos na magbibigay ng kabutihan sa iyo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sapagkat tinura na malinaw sa titwina, anak, paano ko naman ibibigay sa bulag at bingi kung ano ang nasa ko? Siyempre, doon ko na ibibigay sa madaldal na inihahayag ang pangalan ko sa ginagawa ko. Sapagkat ang ating Panginoon ay tuwirang nakikinig din. Amen? Nakikinig po siya. Bawat araw, nakikinig po siya at hindi siya nawawalay. Kaya yun po yung nais ko po sa tuwin na iparating po sa inyo. Sa dakong ito, nakikita ko na po yung silbi ko. Bakit ako pinili ng Diyos na maging isang alagad? Na sa dating buhay, nasasabi ng tao na ako ay nobody. Subalit dahil sa Diyos, pakiramdam ko ako'y somebody. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo, hindi lang po ako ang may karapatan noon. Sapagkat tayong lahat ay minamahal ng ating Panginoon, nasa tao na lang po kung matagal siyang mahalin ng Diyos. Open po ang Diyos na siya ay kamtin. Subalit nasa tao kung magpapakipot pa siya sa ating Diyos. Kaya mga kapatid, bawat araw po, may sarap at ligaya na nadarama ang mga anak ng Ama na sa tuwinay nagtitiwala sa Kanya. Bawat minuto, segundo ng aming buhay, nararamdaman namin ang pagkilos ng Ama sapagkat batid po namin na Siya ang tinanggap namin sa aming buhay. So, bawat araw, minuto, segundo ng aming buhay, patuloy po namin na pinanabikan ng Kanyang mga aral sapagkat sa mga aral na ito po ang nagpapalinaw ng ating katauhan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya, purihin ka, Ama, dakilain ka, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, bilang kinalugdan niya, banal na Espiritu, inugnay niya, upang maihayag sa taong katotohanan niya na kailanman hindi siya namatay sa lupa. Amen? Kaya mga kapatid, bilang isang alagad na naturingan, siguro po, kahit araw-araw niyo po akong tawagin, hindi ko man ginugusto, hindi ko pwedeng pahindian ang kalooban ng Diyos. Sapagkat araw-araw, nahihimay ko po sa aking pagkatao kung paano niya akong pinaglilingkuran. Hindi lang ako ang naglilingkod, kundi pinaglilingkuran din ako ng Diyos. Amen? Sapagkat, sabi nga, hindi mo mararamdaman ang isang pagmamahal na walang paglilingkod. Amen? Kagaya po ng ginagampanan ng bawat isa, pinaglilingkuran ng Diyos, naglilingkod din ng Diyos. Subalit itong ginagawa po namin, hindi pa sapat. Amen? Sapagkat napakahabang panahon na naglilingkod ang Diyos sa bawat isa. At ito lang po yung pagkakataon na hinugot ka niya sa mundo ng tao at nilinis upang pakinabangan niya, hindi upang itapon. Amen? At ngayon, hindi lang po kami, maging kayo rin po. Kayo pong mga tagasunod at bilang kapatirang Divine Mercy na magkakapatid, yun po yung napakasarap damhin na sa iisang Ama, lahat tayo nagmamahal sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, bawat araw ay maging masigabo po sa ating lahat na damhin po natin ang Diyos na totoo. Na sa bawat araw, sabi ko nga po, siguro nga, maaaring sabihin nyo, napakababaw na lang ng kaligayahan ng mga alagad na yan. Ay talaga pong ganun eh. Ganun po yata talaga eh. Talagang mababaw na lang. Sapagkat, kung sa unang buhay mo, yun ang number one mong kailangan, yung mayroon ka, ngayon huli na lang po yun eh. Basta mayroon ka ng Ama, kahit wala ka nung iba, maibibigay na niya. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, sabi ko nga po, Ama, napakabuti mo naman. Minsan, parang ako nang nahihiya sa'yo eh. Sobra-sobra naman po yung pagmamahal mo sa akin. Hindi dahil nagsasakripisyo ako, hindi po. Nararamdaman ko po na the more you love, the more you love. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya bawat araw po, ito na lang po iiwanan ko po sa inyo. Sadyang itinatak na ng Ama. Parang may trademark na po siya sa akin eh. Kung nakikita ko po ang aking anak, na malusog, masaya, payapa, siya na po yung hiwaga ng Diyos sa akin.
na napakalaking tatak na nakakintal sa aking isip at puso na hindi na mawawala. Siya na lang po yung aking anak. Napakalaking hiwaga po na masasabi ko po sa inyo na naramdaman ko po na para lang kami magkapatid, naramdaman ko po para lang kami magkaibigan, na sa bawat araw po, sa tuwing nadarama ko po siya, nakakapiling ko po siya, akala ko stranger ako sa kanya. Subalit, hindi po pala. Ang mga anak po pala ay dinadama din ng mga magulang kung ano yung nararamdaman nila. Opo, dinadama. At sila din po pala yung nasasaktan kapag nararamdaman nila ang mga magulang nila yung nalulungkot. Amen po ba yun? Amen po ba yun? Kaya ibig sabihin, yung mga anak na gayon, may malasakit sa magulang. Amen? So ganun din po sa ama. Kapag nararamdaman ng ama, ng anak na nalulungkot si ama, magagawa din po ng anak na pasayahin si ama. Amen? Ganun din po sa ating lahat. Kaya nga po, may Espiritu Santo na inugnay sa atin, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, upang tayong lahat ay makapagbalik ng galak sa ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Nawa po, sa bawat araw, mithiin niyo po na ihayag ang kabutihan ng Diyos. Huwag po kayong matatakot, huwag po kayong mahihiya. Alam ko po na mula ulo hanggang talampakan, kumikilos ang Diyos. Amen? Mula ulo hanggang talampakan, hindi basihan ang salapi, hindi rin basihan ang kalagayan sa buhay, kundi anuman ang ginampanan ng Diyos sa buhay mo, ipagsigawan mo. Baka kay Pedro hindi pa nagaganap. Kapag narinig niya at ginawa niya yung ginawa mo, sigurado magaganap din sa kanya. Ganun lang po. Kaya sa bawat araw po, yan po yung iiwanan ko po sa inyo. Inaanyayahan po tayo ng Ama na ipagbugay siya sa kanyang kadakilaan. Sa tuwina po ay minamasdan tayo ng Ama na isabuhay po natin ang kanyang kabutihan. Sa bawat araw po ay hindi ni saglit man nawawala ang kanyang pananaw sa mga anak niyang natututo sa kanyang mga aral at tuwirang pinahalagahan na siya Diyos na buhay, na sa pamamagitan po ng bahaging ito, patuloy at patuloy na hindi mapuputol sa mundo ang gawang mabuti ng Ama. Nawa po tayong lahat ay tuwirang makapag-ugnay sa kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu, sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, na patuloy na nagpupunla at nagdidilig upang tayo yumabong, bumulaklak, magkabunga, at do'y maani ng iba. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Maraming salamat po, Mami, sa iyong mga binahagi. Pagbilang tao po, nakakatuwa, no, sabi po niya, napakababaw daw po ng kaligayahan ng mga alagad. Pero yun po ang pawang katotohanan ng nagaganap sa amin. Amen po ba? Totoo po yun na yung galak po na nadarama ng bawat isa, lalo na po pag naglilingkod, ay hindi matatawaran at di pong babayaran ng salapi. Pinagbibigay alam din po na sa Lunes, ang gawain po ay magsisimula sa ganap na 12 po ng tanghali. No? 12:00 po ang gawain sa Lunes. Maraming salamat po sa mga kapatid kong nagbahagi at nag-alay ng awit. Inaaniyahan po ang lahat na magsitayo, maghawak-hawak